Explain ko lang kasi meron pa rin mga tao na nagtatanong kung ano ang stem cell. Sa tagal-tagal ng panahon na paulit-ulit kong pinapaliwanag, looks like there's still other people who do not understand kung ano ang stem cell. Although, yun, marami pa rin nagte-text para saan ang stem cell, what is stem cell. So, to refresh your memory, paliwalag natin ulit. Imagine nyo na lang yung egg cells coming from a mother, and then sperm cells coming from the father. So, pag nag-unite yan, kunwari ito yung egg cell, ito yung sperm. So, pag nag-unite yan, that's what we call yung process na yon, fertilization. Okay? So, upon fertilization, mag-unite yon, yung dalawang yon, and then it will form into a ball of cells, commonly known as embryo. Diba? Yung bola. So, imagine niyo na lang, from a ball of cells, paano nagiging tao? So, paano nangyayari na after 1 to 2 months, makikita mo may ulo na, may mata na, may heartbeat na, may paa na, may kamay na, diba? So, kompleto na. May bunganga na, may nose na. So, yun yung trabaho ng stem cells. Kaya siya tinawag na stem cells. Kasi they literally stem out to form the vital organs of our body. So, for example, kung ito yung bola, itong grupo ng cells na to, these are the group of cells that will form the head, for example. And then another group will form the limbs, kamay at paa. And then so on and so forth. Okay, so yun yung beauty ng stem cells. That's why it's called stem cells, because they stem out to form the vital organs of our body. Now, yung mga scientists, simula pa noong mga 1980s, na-discover nila na as we grow older, naturally kasi merong regeneration na nangyayari sa katawan natin. Merong repair. Whenever there is a part of our body na unti-unti nasisira, yung mga cells. Kasi yung cells kasi, ang pwede mangyari niyan, namamatay. Okay? So, nababawasan yung number of cells. Second na possible na nangyari, same number of cells, pero yung function niya, so functional ang problem. Hindi na siya nakaka-function ng maigi. So, yung isang problem is quantitative, yung isang problem is qualitative. So, yung quality ng stem cells niyo naapektuhan na, or yung quantity naapektuhan na. So, nadi-diminish na. So, either way, there will be a problem. For example, yung kidneys, pag unti-unti nang nawawalan ng function niyan, that's why tumataas yung creatinine. Hindi niya napipilter yung dapat, ang function kasi ng kidneys, nililinis yung dugo natin. So, yung supposed to be dapat na itapon ng katawan natin sa ihi, hindi niya na itatapon. So, tapos yung supposed to be dapat i-absorb ng katawan, hindi na niya na-absorb. Best example niyan, yung sugar. So, makikita nyo yung urinalysis, mataas ang glucose count kasi hindi na niya na filter maigi yung mga sugar, yung creatinine tumataas, yung mga ganon. Okay, so as we grow older, merong nasisira sa katawan natin. So, ang trabaho ng stem cells naturally is to regenerate those cells, palitan ng panibago. For example, kung 10 yun namatay, kailangan palitan niya ng another set of 10. Or for example, yung 5
hindi na nagpa-function, kailangan palitan niya ng, nandun pa rin yung cells, hindi pa namamatay, pero hindi nagpa-function. So, yun yung sasabi ko na qualitative. Kailangan din niya palitan nyo. So, yun yung trabaho ng stem cells as we grow older. Kaya lang, unfortunately, nag-i-slow down yung repair system na yun. Kaya kung papansin niyo yung skin niyo magre-wrinkle na, mahina na yung baga ninyo, mahina na yung puso, pagdating ng 70s, 80s, tapos yun. Eventually, magde-deteriorate na. So, hindi na nakaka-cope up yung ating regenerative power. Okay? Now, yung regeneration na yon sa katawan natin, scientists have discovered that you can harness that science, yung power na yon, to regenerate the cells of our body. So, doon na papasok yung stem cell therapy. Sa humans, there are only possible 3 sources ng stem cell. Okay? Number 1, cord blood. Ito yung umbilical cord. For example, pinanganak yung baby, di ba may pusod yun. So, may dugo yun sa loob. So, they collect that. So, doon sila nakakuha ng stem cells. Okay? Pangalawang possible source, yung bone marrow. So, they have to drill the bone marrow. Most doctors, they use the pelvic area sa balakang to get the bone marrow, and then doon sila nakakakuha ng mga stem cells. Okay? Surprisingly, hindi na rin nila akalain, kala nila pinakamarami na yung makukuha nila sa bone marrow because yun yung marrow syempre, di ba? Surprisingly, na-discover nila na sa taba ng tao, sa adipose tissue, mas marami pa pala makukuha na stem cells. Kasi sa cord blood, although ang pinapaliwanag ng iba na marami daw cells yon, marami daw stem cells. Actually, hindi stem cells. Kasi mas marami pang ibang cells na nandun sa cord blood, hindi lang stem cells. But, kung bibilangin mo talaga yung active na stem cells, ang average lang nun sa mga studies, sa mga research na lumalabas, nasa 1.8 million lang, 1.8 million average. Okay? Although, as I've told you, marami pang mga ibang cells doon na sinasama nila sa bilang. Pero ang actual talaga na active na stem cells sa cord blood is only around 1.8 million. So, medyo mababa. Although, maganda na rin yun. Nung araw, for example, sila Enrile, sila Erap, sila yung mga nagpapastem cells sa Germany, yun yung possible na source ng stem cell na ginagamit nila. And in fact, possible din na hindi human yung source, pwedeng sheep, pwedeng horse, yun. So, yun yung ginagamit nila for stem cell regeneration. Na, sa bone marrow, sa mga research na lumalabas, nasa less than 10 million yung stem cell na ma-acquire mo, yung active na stem cells. Now, surprisingly, adipose tissue derived stem cells, kung gaano kadami yung taba na nakuha mo, that is proportional to the stem cell na makuha mo rin, or yung active na stem cell na ma-isolate mo. So, for example, if you got at least 15 cc ng taba, preferably dito sa tiyan, kasi dito maraming taba. So, through liposuction, kinukuha yun. If you get 10 cc of adipose tissue, you get 10 million. If you get 15 cc of adipose tissue, you get 15 million stem cells. If you get 30 cc, you get 30 million. So, whether it's 15 million or 30 million, it's more than enough to regenerate whatever, kung ano man yung problem mo sa katawan mo. So, yun yung possible. Yun lang Kaya yung mga naririnig ninyo na stem cell na binibenta sa bote, for example,
Ayun. Alam niyo na yun. So, yun lang. Kasi ang stem cell, kailangan acquired from either bone marrow or adipose tissue if you want it to be freshly harvested. Okay? Pero, kung pwede rin naman na yung mga cryo-freeze na sample na cord blood na coming from sheep, for example, or coming from human fetus, for example, kina-cryo-preserve nila yon, kina-cryo-freeze nila yon. And then, after some time, pag gagamitin na, so, ibig sabihin nun, hindi nyo sariling stem cell yon. Okay? So, pwedeng nanggaling sa hayop, pwedeng nanggaling sa somebody, or pwedeng nanggaling sa anak ninyo, pinatago ninyo yung cord blood, yung ganon. So, pangalawang difference versus bone marrow and adipose tissue, hindi siya freshly harvested. Kasi tinago mo na sa cryo-freezer eh. So, after a few months or after a few days or after a few years, dun mo lang siya gagamitin. So, hindi siya freshly acquired. So, ulitin ko, walang such thing as stem cell in a bottle. So, tatlo lang ang possible sources ng stem cell. Okay, so, maliwanag ha. So, napaliwanag ko na kung ano ang stem cell. Napaliwanag ko na kung ano ang possible sources ng stem cells, kung anong purpose ng stem cells, or ito yung mga medical applications. Yung una nagtanong dyan, stroke. Yes, it can be applied for patients na nagka-stroke, pero mayroon tayong window period. Kung gusto nyo talaga mag-regenerate ng maayos yung mga nerves na naapektuhan, ang window period dyan is within 1 month ng occurrence ng stroke. Okay? So, ulitin ko, within 1 month. For example, na-stroke kayo 2 years ago, wala na, hindi na mahahabol yon. Okay? Kung ano man yung naging permanent disability nyo, sakit secondary to stroke, yun na yun. Hindi nyo na mahahabol yon. But, ito, parating may but if you want to prevent, kasi ang rule sa stroke, if you had 1 stroke, chances are, magkakaroon pa rin ng pangalawa, pangatlo. Okay? And also, ang rule sa stroke, mas malala yung pangalawa or even possibly yung pangatlo dun sa nauna. That's why, ito yung parati ko sinasabi, pag na-stroke na kayo, para maiwasan nyo yung second or third occurrences, magpa-stem cell na kayo. Kasi, i-regenerate kasi ng stem cells yung mga blood vessels niyo, yung lining ng mga blood vessels niyo. Kaya kayo, dalawa lang naman ang possible reasons kung bakit nagkakaroon ng stroke eh. Yun yung tinatawag na embolic stroke, tapos hemorrhagic stroke. Yung embolic stroke, for example, may clot kayo, meron kayong namuong dugo dyan. Actually, yung pamumuo ng dugo is actually secondary to the damage ng cells, ng lining ng blood vessels. That's why namumuo yung mga cholesterol, nagkakaroon ng cholesterol plaque. So, most commonly sa legs, sa limbs, yung mga clot na yan. And then, all of a sudden, for example, bigla kayong nag-exercise or bigla kayong napagod or bigla kayong gumawa ng isang activity na hindi nyo usually ginagawa, pwedeng ma-dislodge yung clot na yon. And then sobrang laki niya, di ba? Kasi nanggaling for example sa legs niyo yung clot. Pag nag-recirculate siya going back to your brain, pwede magbara doon since mas maliit yung mga ugat sa brain kumpara sa ugat sa limbs, for example. So, pwede magbara. So, yun yung tinatawag na embolic stroke. Hemorrhagic stroke, ito na yung pumuputok yung ugat ninyo. Secondary, most commonly secondary to severe hypertension. Sobrang taas ng blood pressure ninyo. Pwede kayo ma-stroke, pumutok. Kasi mahina na yung ugat ninyo eh. So, that's why, nakakatulong pa rin ang stem cell because yung mga weak points na yon, i-regenerate niya. So, hindi na siya madaling pumutok. May lamat na eh. So, may lamat na yung mga ugat ninyo. So, with the help of stem cells, pwede ma-prevent yung second or third occurrences ng stroke. So, yun. So, ano pa ba? Stroke,
Pangalawa, Parkinson's. Yun, sobrang ganda ng effect ng stem cell sa mga cases na may Parkinson's disease. Nagtataka nga ako bakit si Michael J. Fox at saka itong si Muhammad Ali, mahiyaman naman yung mga yon, marami silang pera, bakit hindi sila nagpa-stem cell? Now, ang problem with Parkinson's kasi, you have to understand the pathophysiology. Merong part kasi ng brain natin, it is what we call substantia nigra. Maliit lang yan. Nandyan sa may likuran ng brain ninyo, sa may bandang ilalim. Napakaliit lang yan. Parang jawline lang. Okay? Pero, sa mga cases na may Parkinson's, although, katulad nung case ko nung last time, normal yung size ng substantia nigra niya sa MRI. Okay? So, tapos, ang problema, yun nga, nanginginig na yung kamay niya. So, meron na siyang signs and symptoms ng Parkinson's. So, kumbaga parang suspect pa lang. Pero kung tinignan mo sa MRI yung substantia nigra niya, yung size, normal ang size. So, ibig sabihin nun, yung pinaliwanag ko kanina, pwedeng functional yung problem. Pwedeng qualitative. Yung mga cells ng substantia nigra niya, hindi na nagpa-function maigi. That's why, hindi na nakaka-produce ng dopamine. Okay, which is a neurotransmitter. Maraming functions yon, hindi ko na iisa-isahin lahat. Pero actually, isa sa mga functions ng dopamine is to regulate our muscle tone or anong tawag dito? Basta it has something to do with the muscles. That's why, kung mapapansin niyo yung mga may Parkinson's, hindi sila makalakad ng maigi. Nanginginig sila. So, hindi kasi coordinated yung muscle function because of the decreased levels of dopamine secondary to the disintegration or what they call this, deterioration ng function ng substantia nigra. That's why, if you infuse stem cells, katulad nung kay Tatay Renato, tama ba? Nandiyan ba siya? Nandiyan ba yung patient? Nanonood ba siya? Ayun, so, nakita niyo si Tatay Renato, na unang nakita ko siya, bago siya makatayo, kailangan alalayan siya kaliwat kanan, dito, sa kamay. Pangalawa, pag nakapaglakad na siya, talagang susuray-suray. Hindi siya, yung gait niya, ang tatawag doon, gait, G-A-I-T. Very poor yung gait niya. So, pangatlo, yun, talagang nanginginig yung kamay niya. Parang si Muhammad Ali. So, after ng stem cell therapy, yun, nakakalakad na siyang dire-diretso. Tapos yung mukha niya, nagkaroon na ng facial expressions. Kasi nga, pati yung facial muscles na apektuhan eh. Hindi ka makangiti, hindi ka makasimangot, hindi mga mataas yung kilay mo eh. So, very weak yung mga facial muscles. After ng stem cell therapy, yun na. Yan. Nagagalaw na niya to. Tapos nakakangiti na siya. Mas maliwalas na yung mukha niya. Plus, syempre, bonus na lang, after ng stem cell therapy, nagmukha siyang bata. Okay, so, bumata siya ng mga 10 to 20 years. Grabe. Pumogi na si tatay. Ayun, ano pa? Kidney. Nabanggit ko na rin yon. Yung mga matataas ang creatinine, kasi ang possible reasons ko lang naman kung bakit nag-degenerate yung cells ng kidney. Number 1, diabetes. Since nag-accumulate yung sugar, nasisira yung kidney, yun. Pangalawa, hypertension. Pangatlo, prostate. Pag namamaga yung prostate mo, enlarge yung prostate mo, kung lalaki ka, syempre babae walang prostate. Yan, pwedeng masira yung kidney mo. So, yung mga hindi pa nag-undergo ng dialysis, so possible din yon kung nagko-contemplate kayo to undergo dialysis, pinag-isipan niyo kung mag-dialysis kayo o hindi. Bago kayo magpa-dialysis, subukan niyo muna kasi yung gagastos niyo sa dialysis in the long term, tingin ko mas malaki pa yung gagastos niyo sa dialysis sa long term Now, if you try stem cell to regenerate your kidneys, kung nasa early stages lang kayo ng chronic kidney disease, so pwede pang mahabol yon. Okay, so that's why pwede mag-normalize yung
yung creatinine niyo after ng stem cell therapy. So, ano pa? Diabetes, yun. Marami na tayo, may mga cases na tayo na control because, again, pathophysiology, the root cause of the problem. Pancreas. Okay? So, ang pancreas kasi natin, yan yung nagpo-produce ng insulin. Kung sa substantia nigra, dopamine, which is a neurotransmitter, ang insulin naman, hormone yan. Okay? So, pinoproduce yan ng pancreas. Pag hindi maganda yung production niya ng insulin, and ang insulin, yan yung nagko-control ng blood sugar, kaya tumataas yung blood sugar. If you infuse stem cell, it will regenerate the cells ng pancreas. That's why possible na mag-normal yung blood sugar. Hypertension, sakit sa puso. So, pwede rin yun kasi i-regenerate niya yung mga cells ng lining ng blood vessels ninyo. So, again, going back, prevention ng stroke. So, possible din yun. Ano pa ba? Multiple sclerosis, hindi pa natin natatry yan. Although, theoretically, nasa listahan yan. Lupus. Okay? So, hindi pa rin natin natatry yan. Ang tagal ko na naghahanap ng pasyente na may lupus na gusto magpa-stem cell. So, pwede rin yan. So, basta yung mga na-apply ko pa lang, yun pa lang. Okay? So, maraming medical applications ang stem cells sa mga adults. Sa mga bata, ayun, alam nyo na yun. Hindi ko na kailangan discuss yun. Autism. Pangalawa, childhood epilepsy. So, yun lang yung dalawa